biyaya, mabiyaya Panginoon. Salamat po Diyos sa gabi nito na mabiyaya ng Panginoon, pangkakalangin ng gabi ng Panginoon. Salamat sa maghapon, Panginoon, na magamat ng mga kapaturan ng bawat sa Panginoon. Salamat po dahil na pinalakas mo po kami muli dahil nakita po namin ang aming mga kapatiran. Pagdating sa gabi ito na nananagala na ikaw ay hindi na pantunan ng pagpapuli at kasama sa pamagitan ng mga panalangin ng pagkakawin. Salamat po sa mga biyaya at kapapala kami natanggap na at tatanggap ng Panginoon. Salamat sa lahat ng mga tunay nga po ikaw na Diyos na kailanman ay hindi na po kulang Panginoon. Alam mo lahat ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kahit ang bagay, alam mo lahat sa amin. Kaya naman sa gabi ito, anong mga nasumpuan ng pagkakamali at kasalanan sa aming buong katauhan. Lord, ibigin ko lang ito ng kapatawaran sa iyong dakilang paanan, sa iyong presensya, Panginoon, gawa ang mga pagkakamali ito, pagkakamali hindi naiiwasan, pero Lord, huwag po namin gawing dahilan dahil ikaw ang magpapatawad na Diyos, ay lagi na lang kami magkakamali. Kaya naman, Lord, ang pagrawal mo sa amin ng pagpapatawad ay isa na po napakalaking biyaya sa kami mo ay dudulog sa iyo ang pangalan. Kaya salamat po. Mula nga po aming ilan, nagdalampakan kami na po ay pakalisin upang maging karapat-dapat po kami sa aming gagawin po sa iyo. Salamat po Diyos sa lahat pa ng tatayo dito, sa lahat pa ng may part, Panginoon, maging sa aming magpapanalangin at sa magdadala po ng iyong salita. Salamat po, pakapanalin mo po ang kanyang labi, kanyang diya, Panginoon, kami ang iyong mga salita lamang, ang mga dami sa kanyang labi, at ang bawat salitang ito, Lord, tulungan mo po kami na ma-absorb ito. May matutunan kami, Panginoon, sa kanyang inihandang ibabahagi sa amin. Salamat po maging sa tutugtog, sa magpapaawit sa gabi nito, ang iyong pangunguna lamang ang kanila pong maranasan at ang iyong banal na Espiritu lamang ang siya pong malayang kumilos sa aming kalagitnaan, magmula sa aming harapan, tagiliran, sa limuran, Panginoon, at sa loob ng bahay-sambahan ito, Panginoon. Manatili, manahan ang iyong banal na Espiritu lamang. Salamat po Diyos, hinihingin na po namin ng victory sa gabi nito, sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hindi po isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Bless the Lord. Napakabuti ng Panginoon na yung katapatan ng Panginoon Diyos patuloy nang ipinapadama sa atin. Hindi lang sa atin po, kundi sa buong pamilya natin, sa mga tao na kung saan nakapaligid sa atin. So, sa lahat po ng may dalang pong Bible, saan po natin sa awit 118 verse 24. At sabay-sabay po natin basahin. Sa aklat ng awit 118 verse 24. Tagalog man po yan or English. Magsabi lang po ng amen kapag natin. Po. Sabay-sabay po natin basahin sa awit 118 verse 24. Go! O kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ay bigay. Tayo ay magalak, ating ipag-iwang. Sa gabi po na kapatuloy tayo sa didiwang, magsasabi ng pagkulaman sa bigyan ng Diyos sa atin. Hindi na kapatuloy! Hindi na kapatuloy! Salamat sa ating mga pagkabuhay! Lord, patuloy
hindi na pagod ang Diyos na pagpalain ka sa bawat araw. Sa gabi po na to, atin po aminin yung sa po na napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Ay, itaas ang ngalan niya. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng hiling siya. Napakabuti na ng ating Diyos. Sa patuloy natin napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagtutula. Sama-sama natin itaas ang ngalan niya. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng hiling ka. Napakabuti na ng ating Diyos. Ngayon, nais ko'y magpasalamat. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Nais ko'y magpuri. Nais ko'y magpuri. Itaas ang ngalan. Nais ko'y magpasalamat. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Nais ko'y magpuri. Nais ko'y magpuri. Itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagtutula. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng hiling ka. Napakabuti na ng ating Diyos. Sa bawat po natin napakabuti. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti mo. Pinagmalikitan ng bawat Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagtutula. Hindi namin tataas ang ngalan mo. Sa ngalan niya. Lahat ng hiling ka. Napakabuti na ng ating Diyos. Sama tayo magpasalamat. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri. Itaas ang ngalan ni Jesus. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri. Itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Salamat sa kapulihan mo. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagtutula. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng hiling ka. Napakabuti na ng ating Diyos. Hindi nga, Panginoon Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Kaya hindi ka nagbago ang katapatan mo. Nagsimula una hanggang sa ngayon, Lord God. Maging sa susunod na henerasyon, patuloy namin itong mararanasan, Panginoon. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ang mga pangako mo ay totoo, Panginoon, at tapat. Maraming salamat. Patuloy ka namin aawitan, pag-aalayan ng pagsamba, Panginoon, sa gabi na ito. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, pagkat pinaranas mo sa amin na ikaw ang kasapatan, Panginoon, na hindi ka nagkulang. Ikaw ang patuloy na pumupuno sa amin, Panginoon. Kaya ikaw ang aming pag-asa. Ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Awitin po natin. Ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko. Jesus, kahit ako'y nangangamba,
At Panginoon, itong aming pasasalamat at pagsamba. Panginoon, patuloy na inaalay namin sa iyong makapangyarihang pangalan. We are ready, Lord God, na i-receive yung grace mo, Panginoon, yung pagpapala through your word. Panginoon, galing sa iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin mo sa gabi nito. Ano mang mga bagay, Panginoon, na pwedeng gawin hadlang ng kaaway sa pangalan mo, Jesus. Wala siyang karapatan upang hindi namin marinig ang pangako mo sa gabi nito. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, na may in-store ka, may nilagay ka sa bawat isa na nandito ngayon, Panginoon, ng mga pagpapala, kasagutan sa mga panalangin. Pagkat ikaw ay Diyos na tapat, Diyos na buhay, Diyos na naghihimala, sa iyo walang imposible. Maraming salamat po. Tanggapin mo po ang aming papuri, pagdakil at pagsamba sa makapangyarihang pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Ating po Panginoon Diyos, po, sa ginagawa niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Diba? At pagamat mayroong mga pagsubok, mayroong mga suliranin, yan, napakabuti pa rin po ng ating pong Panginoon Diyos. Po? Yan, yung aking daliri kahapon po na balay na. Kulang kasi yung tagpurin na binabaray ako, kaya pag-inali rin, nagsama na. Yan, ulit ko yung Panginoon dahil makayos naman po yung tagay, kagabi nga, yung pilitiro, kaya talagang napilitan ako na mamili ng dinamit para mawala yung kiro. Yan, nung nilaggas ko siya kagabi, akala ko yung kukulang tinamaan. Kung bumangon man siguro kung bilang busak ko, hindi pa rin nilugas mo siya kagabi, lagos pala hanggang sa kabila. Kaya, yun. Kaya, ganda rin naman yung ating pag-aawitan, di ba? Kaya kapela siya, daman natin yung pagsama ng Santo Espiritu sa ating pagkalaman. Ganun po. Yan, at pag-aaralan po natin ngayong gabi po na ito, yung patungkol po doon sa bansang Israel. Ang nabaga ang update na alam nyo ba sa ating nagaganap na gera sa pagitan ng Palestine ng Israel. Diba? Panginoon po kanina sa balita, humihingi ng ceasefire ang mga Palestino. Pero papayag lang yata si Benjamin Netanyahu kung pawawalan yung mga kanilang mga bihay. Kaya kung hindi sila tutulog sa nagustuhan ng namumulo sa bansang Israel, tuloy-tuloy pa rin po yung labanan sa pagitan po ng mga Palestino, ng mga Hamas at saka ng mga Israel. Kaya isang buwan na, isang araw na. Dahil nagsimula po siya is October 7, November 8 na po ngayon. Nakakaisang buwan na po. Kaya pag-aaralan po natin yung sinasabi nga po sa bansang Israel. Sabi nga ni Laurel, social ka, salit mo naman yan. Hindi ko lang pala naipa-print kasi kay Anasis, gagawa ng busy rin yung bata. Yan. Matatagpuan po natin siya sa ikalawang Samuel, chapter 7, verse 23 hanggang 24. Yan, yung patungkol po siya, sinasabi po sa bansang Israel. Ikalawang Samuel, chapter 7, verse 23 hanggang 24. Babasahin ko po, walang bansang may tutulad sa Israel. Ito'y minago ninyo sa pagkaalipin upang maging inyong bayan. Ito lamang ang bansang pinagkalitan ninyo ng mga kakilakilabot at dakilang bagay para sila matulungan. Itinaboy ninyo ang ibang mga bansa at inilis ang kanilang mga Diyos-Diyosan pagdating nila. Yan, Yahweh, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging ninyo magpakailanman at kayo ang kanilang naging Diyos. Yan, puri po yung Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang pong mga banal na salita kahit yung mga asmandaring manalangin. Ang maraming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, puri nga po Panginoon, nagpupuri at umasang po kami sa inyo. Ikaw lamang ang patuloy na lagi po namin maitaas at mabigyan po ng kapulitan.
sa lahat ng aming pong mga ginagawa sa aming pong mga buhay, lalo po Panginoon sa mundong ito. Minsan pa po Panginoon, humihingi po kami ng patnubay ng Espiritu Santo sa inyong mensahe, Panginoon, sa gabi po na ito, at patuloy po sa bansang Israel. Pagkalooban niyo po yung bawat isa po sa amin ng manawak na pagkaunawa at sa iyong mga salita upang amin po nga itong pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito. Salamat dahil tangi ikaw lamang po ang aming inaasahan sa lahat ng aming mga iniisip at mga ginagawa. Hallelujah. Patuloy Lord na hayaan po masunod lagi ang inyong kalooban sa aming mga sarili. Ikaw lamang po nakakapatid ng aming pong buong pagkatao. Maraming salamat po. Ihandaan po kami sa gabi po na ito at ang inyong pagsama at patuloy po namin maranasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi nga ay, ang bansang Israel daw po, ito po ay ang natatanging bansa na hinirang ng Diyos upang ihayag ang kanyang kamanghamanghang kapangyarihan. Amen po ba? Yan, marami po tayong mababasa patungkol po dyan sa bansang Israel. Sabi nga, walang katulad na habag at pagmamahal sa kanyang mga taong pinili at itinangi sa lahat ng mga bansa. Yan. Talagang ang Israel lamang po ang siya pinili o tinangin ng ating pong Panginoon ng ating Diyos. Tanging bansa na tumanggap ng mga pangako lalo na nung sila po ay iligtas sa huling panahonan. At ang Israel din po ay naging dahilan upang umabot sa mga hipil ang habag at pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, ang bansang Israel po na ito rin po ang siyang sentro ng kasaysayan dito sa buong daigdig. Amen po? Yan, sabi nga, tanging ang bansang ito ang babalikan ni Jesus upang pagharian ito sa loob ng 1,000 taon. Yan, at ito rin ang siyang pinakatanda ng huling mga araw sa lupa at sa marami pang iba. Yan, kaya nga po, ang kasaysayan doon ng Israel, doon po sa bansang Ehipto, kung mababasa po natin doon sa Lumang Tipan, ito daw po ay isang kasaysayan na hindi natin malilimutan o hindi malilimutan po ng lahat ng tao, lalo na nga po yung mga nagbabasa ng Biblia. Amen po, umpisan po natin dyan sa Genesis. Yan, kung tuloy natin ito pag-aaral o babasahin, sabi nga talagang dito po makikita po natin yung kasaysayan. At talagang hindi po natin malilimutan o hindi lang po tayo, kundi yung mga ibang tao rin po sa dito po sa mundong babaw. Bakit? Kasi dahil dito binuhos ng Diyos yung kanyang kahangahangang mga himala upang palayain ang bansang ito sa pagkaalipin nga po doon sa kamay po ng Paraon. Tunay na natanyag sa buong mundo kung paano gumawa ang makapangyarihang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, di ba? Para sa kanyang bansang itinatag at inilaan para sa kanyang karangalan at kalwalhatian. Yan, mababasa po natin yan doon po sa aklat ng Exodo, chapter 7 hanggang 14. Yan, yung 7 chapter po na yan. Basahin lang po natin yan kung paano po yung pinagpala po dyan si Haring David. Yan, makikita po natin yan. Kaya nga po ang Israel hindi na nanatiling tapat sa Diyos. Bago sila po ay naging mapagtumagsili sa Diyos at ang kanilang mga puso ay tumigas na dahil sa kanilang patuloy na pagkakasala kay Yahweh. Yan ito ba? Alam naman po natin yung mga Hudyo o mga masasabi natin mga taga-Israel, di ba na halos sa Lumang Tipan talagang mababasa natin at doon po yung katigasan ng kanilang mga ulo. Amen po, patuloy sila sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan, patuloy sila doon sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit sabi nga, ngunit ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako sa mga ninuno ng Israel na sina Abraham, Isaac at Jacob. Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang pinitewang pangako na bagamat laging lumalaban o laging nag-aalsa o laging nagkakasala, laging nag-iimagsik sa kanya yung bansa po na ito, na Israel, ito po ay patuloy pa rin ginukutok ng ating pong Diyos. Amen po. Ano man yung kanilang mga nagagawang pagkakasala, ano kanilang nagagawang pagkukulang, ano pa rin po yung patuloy na pagbibigay po o yung ng pangako na iniwan o na pinangako sa kanila ng ating pong Diyos.
Yan, dahil daw po doon sa pagsalangsang ng Israel, ay hinayaan sila ng Diyos na masakop ng iba't ibang bansa at sa pamamagitan nga po nito ay pinarusahan ng Diyos ang kanyang bayang hinirang. Ngunit dahil mahal pa rin sila ng Diyos, ay pinangako sa kanila na darating ang Mesiyas na magiging tagapagligtas nila. Ngunit nang isilang si Jesus hanggang sa pagmimiseryo ng Mesiyas, siya ay hindi kinilala at hindi tinanggap sa kanilang tagapagligtas. Pagpos, si Jesus ay kanila pang pinapatay. Yan. Ang lahi ni Jacob ay natisod sa ating Panginoong Jesus dahil sa akala nilang nilalapastangan ni Jesus ang Diyos. Sa pagpapakilala ni Jesus bilang anak ng Diyos, nakapantay ng Diyos. Yan. Kaya hindi nila matanggap na Diyos ang ating po Panginoong Jesus. Sa kabila nga daw po ng mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa harapan ng mga Israelitang ito, kaya nga po si David ay nagpropesiya tungkol sa Israel. Yan, mababasa po natin siya doon sa Roma chapter 11 verse 9 hanggang 10. Sinabi ni David, maging bitag at patubong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at pamusa sa kanila. Verse 10, lumabo nawa ang kanilang mga mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Yan, sabi nga ay nakakalungkot daw po dahil sila ang mga hinirang ng Diyos o yung bansa ko na ito na pinili ng Diyos, naging paunahin sa paningin ng Diyos ay nanatili pa rin sa katigasan po ng kanilang mga ulo. Yan, hindi nila kinilala ang natatangi nilang tagapagligtas. Kaya bilang parusa sa kanila ng Panginoong Jesus ay nagbigay ng propesiya ang Panginoon na ang bansang Israel ay pangangalati sa iba't ibang bansa. Yan, kaya nga po ang bulang ito ni Jesus ay natupad noong 70 AD na kung saan sinakop sila ng Roman Empire sa pangunguna nga po ni Titus. Yan, at sinira nga po ang templo sa Jerusalem at nasakop nga ng Roman Empire ang bansang Israel. Dahil dito nagsitakas ang mga natirang lahi ni Jacob at nagsipangalat sila sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Yan, sabi ko rito, ngunit may isang hiwaga at ito ang magandang balita na inihag ng Diyos sa pamamagitan niya po ni Apostol Pablo, na ang katigasan pala ng ulo ng mga Israelita ay may hatid na napakadakilang pagpapala sa buong sanlibutan. Yan. Ito po ay nasabi sa kapanahonan natin na blessing in disguise. Yan. Sa atin ang pagkakasala ng mga Israelita sa Diyos. Yan, mababasa po natin yan sa Roma 11 verse 11 hanggang 12. Yan, sabi po dito, ito naman ang tanong ko ngayon, ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuhay? Hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang maiulit ang mga Israelita sa mga ito. Verse 12, ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalingnog sa Diyos ang bansang Israel? Yan, tunay nga po na napakabuti ko ng ating pong Diyos dahil niloob niyang manatili sa katigasan ng ulo ang kanyang bayang hinirang upang ang kaligtasan ay makarating sa mga hintil sa buong mundo. Yan, kaya nga po, si Jesus, ating Panginoong Jesus, ay hindi lang siya tagapagligtas ng Israel, kundi siya po ay natatanging tagapagligtas ng buong sanlibutan. At ito po ay pinatunayan mismo ni Juan Bautista. Yung mababasa po natin yan doon sa unang Juan, sa aklat po ni Juan, chapter 1, verse 29. Yan, sabi niya, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan. Kaya nga po, purihin natin ang ating Panginoong Jesus, yung ating dakilang tagapagligtas. Amen po, walang iba hindi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po sa panahon daw po natin ngayon, lalo na sa mga nangyayari nga po digmaan
sa Israel laban sa Hamas. Yan, ay napakarami po yung mga nagagalit doon po sa bansang Israel. Yan, sa mga balita, yan, marami na rin po na mga kumakampi sa mga Hamas o doon po sa lugar po ng Palestine. Kaya nga po, sabi nga ay, sa bansang Israel, lalo na sa mga Muslim community around the globe, ay talaga namang nag-aapoy yung kanilang ngit dahil maraming Palestino ang nasasawi dahil sa digmaan po na nangyayari nga po dito sa pagitan nga po ng Israel at ng mga Hamas dito sa Palestine. Kaya nga po, ang katotohanan ay hindi naman talaga Israel ang nagsimula ng digmaan o ng labanan. Kaya kundi, ang mga ito po ay nagsimula doon po sa grupo po ng mga Hamas na nagbigay ng labis na galit sa pamunuan niya po ng bansang Israel. Yan, talaga naman po na ang nauna po dito ay yung maging magsinga po ng mga Hamas. Yung Hamas, sila po ay isang grupo ng mga, kumbaga dito sa atin ay mga kaliwa. Yung mga NPA, ganyan, yung mga rebelde. Kaya nga po, sabi nga, sila po yung nagsimula, yung Hamas, na sila po yung nagbigay ng labis na galit sa pamunuan ng bansang Israel na kanilang atakihin at pagpapatayin ng mga sibilyang Israelita, na kahit matanda o mga babae, bata, ay hindi po nila pinapatawad. Kaya tuloy po kaya nga po nag-declare po ng gera ang Israel doon po sa Gaza Strip, yung lugar nga po ng Palestine. Ang ganda po yun, yung mga Bible nyo, mayroong mga mapa na makikita nyo po doon. Sabi nga, ngunit ang isang malaking nakalulungkot na pangyayari ay ang mga Kristiyano mula sa iba't ibang bansa ang galit na galit rin sa mga Israel dahil sa mga nadadamay nga daw po ng mga sibilyan o sa mga inosenteng mamamayan ng Gaza. Kaya nga po namamatay na wala nang kinalaman sa pag-iiganti ng Israel. Yan, talagang sa isang gera, sa isang labanan po ng ganyan, talagang mas malaki yung advantage mo kapag meron kang mga hostage o meron kang mga nakuukop na mga tao. Kasi gusto rin mga kumbahin yung lugar po ng Gaza, ng Israel, talagang medyo namimili din sila ng mga lugar kasi nga maraming madadamay po ng mga inosenteng mamamayan. Kaya kahit gaano kalakas yung mga armas na gagamitin, kung hindi basta-basta magamit o dahil nga doon sa mga bihag na kapwa, mga mamamayan ng magkabilang panig. Sabi nga mas po kasi pag lalo-lalo na may mga babae, may mga bata, di ba? Saan mga lugar talagang dapat hindi mo basta-basta sila salakayin o sa magkaroon ng patayan ng maraming madadamay ng mga inosente. Kaya nga po, sabi nga ay makikita po natin na nagkakaisa po yung komunidad din po ng Gaza, kasama po yung mga bata na may hawak pa mga baril at sila po ay nagbubuli sa pagkapatay nga po ng mga ilang sibilyan ng mga Israelita. At ito nga daw po ay pinakita pa nila o pinarada pa nila ng nilang mga bihag doon po sa lugar po ng Gaza. Yan, at nakikita ang halos sa ating mamamayan ng Palestine ay nagkaroon po sila ng pambubuli o sabi victory party. At naghihiyawan pa o mga nagsasayaw pa sila sa galak na akala nila ay matatapos lang o matatalo na nila yung bansang Israel. Ngunit sabi nga, ito pala ay isang malaking pagkakamali sa mga naging desisyon ng mga pamunuan niya po ng mga rebelde ng Hamas na ito. Dahil ito daw po pala ang siyang magpapahamak sa buong mamamayan ng Gaza o ng Palestine. Kaya nga po, sa ngayon, yung nakikita po natin sa pabalita, talagang nasakop na ng Israel yung mga kanilang mga tunnel, yung mga unit na kanilang mga pinagtataguan. Yan, unti-unti nga po na natatalo po nila o nakukusot na po nila yung lugar po ng Gaza.
Ay sabi dito, mukhang walang alam ang marami nating kapatid ng Kristiyano sa buong mundo na ang bansang Israel ay dapat nating mahalin at hindi dapat tayo magtanim ng galit sa kanila dahil hindi dahil sa Israel ay wala tayong paligtasan matatamo tulad niya po nung sinabi po ni Apostol Pablo doon po sa Roma chapter 11 verse 25 hanggang 31. Sabi niya po, mga kapatid, isang hiwaga ang nais mong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang taktang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kaya sa paraan ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat, magmumula sa Sion ang tagapagligtas, papawin niya ang kasamaan ng lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko ang kanilang mga kasalanan. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. 29, sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagkatawag. 13, noon kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. At 31, gayon din naman dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos nang sa iyo maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Yan. Kaya nga po bilang mga Kristiyano, tayo po ang tumanggap ng habag mula sa ating pong Diyos at na ay dapat po napahalagahan at pagmalasakitan po natin yung lahing pinagmulan niya po ng ating pong kaligtasan. Ayan, yung mga Hudyo. Kaya maging maingat tayo at maging mataas ang paningin sa sarili natin dahil kung namumuhi tayo sa bansang hinirang ng Diyos, tandaan po natin na hindi ang Israelita ang pinamumuhian natin, kundi ang Diyos na siyang humirang at nagtatag ng bansa po na ito, yung bansa ng Israel. Dapat tayong kumampi sa kalaban ng mga Israelita sapagkat sila ay hindi natin mga kapatiran dahil mismo ang Diyos natin ang atin pong kinakalaban. Kaya nga po, sabi nga ay talagang dapat po doon mas nais pa natin matuklasan yung liwaga o bakit yung Israel ang siyang hinirang ng ating pong Diyos na ang bansang kinangin. Yan, napakaganda po talaga na basahin po yung Old Testament. Yan, pagkos ang ating pong tungkulin bilang isang Kristiyano ay idulog at ipanalangin po natin yung kapayapaan na maranasan po doon po sa bansang Israel. Amen po? Kaya mamaya po sa ating pong pananalangin, yan, na talagang andun po na matigil na yung pagluluhan at yung kapayapaan ay patuloy na maranasan po doon sa bansang Israel at sa lugar po ng Gaza Strip, kaya sa lugar po ng Palestine. Ang sinasabi po sa awit 122 verse 6 hanggang 8, ang kapayapaan itong Jerusalem, sikapin kay Yahweh, ito'y dalangin, ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalangin. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Alang-alang sa kasama at pamilya ko sa iyo Jerusalem, ang sabi ko ay ang kapayapaan ay laging sumainyo. Kaya nga po, lagi po natin isama sa panalangin yung bansa po ng Israel na patuloy po nilang maranasan yung kapayapaan sa lugar po na ito. Kaya nga po, tayo po mga Kristiyano, tandaan po natin na ang tinutukoy ni David na kasama na tayo mga iniumpong sa tunay na puno na ang tunay na sanga ay ang Israel at tayo mga hintil ang naging mga anak ng Diyos. Mababasa po natin yan doon sa Juan chapter 1 verse 12. Ay siyang ligaw na, sabi nga ay ligaw na sanga. Kaya kabilang tayo sa mga dapat na dumadalangin sa banal na bansa natin ito na hinirang ng ating Panginoong Diyos. Amen po? Kaya nga po ang bansang Israel, noon daw po ito ay nawala na po sa mapa ng matagalang panahon, ngunit ayon sa pangako ng Diyos sa bansang ito ay muling ibabalik
nang magkakasama ang lahat ng lahi ni Jacob sa lupain ipinangako sa kanila noon pa man. Kaya nga po, ang pangako ito ay nangyari at natupad noong 1948 kung saan na ibalik sa mapa ng mundo ang bansa nga po ng Israel. Nang sila po ay tipunin ni Yahweh ay wala nang sino pa man ang makakaalis sa kanilang lupain dahil sila ay inihahanda ng Diyos upang panumbalikin nga po sa Kanya dahil sa itinakdang panahon para sa kanila ay babalik ang Panginoong Sus upang iligtas po yung bansang o yung buong Israel. Amen po? Yan, mababasa po natin din yan doon sa Roma 11, verse 26 hanggang 27 at sa Isaiah 59, verse 20 hanggang 21. Yan, tandaan po natin na kaganapan o yung mga pangyayari nga po ngayon doon sa lugar po ng Gaza at sa lugar po ng Israel, ito po ay katuparan po ng propesiya ni Propeta Sipanaya. Yan. Sinasabi po sa Sipanaya chapter 2 verse 4 hanggang 7, yan, sapagkat ang Gaza ay pababayaan at ang Ascalon ay sa kasiraan, kanilang palalayasin ang Asdod sa katanghali ang tapat at ang Ekron ay mabubunot. Verse 5, sa aba ng mga nananahan sa baybayin ng dagat, bansa ng mga Siriteo, ang salita ng Panginoon ay laban sa iyo. O Kanaan, na lupain ng mga Pilisteo, aking bibibain ka upang mawalan ng mga mananahan. At sa verse 6, ang baybayin ng dagat ay magiging pastulan na may mga dampa para sa mga pastol at mga kulungan para sa mga kawan. At ang baybayin ay mapapasalalabi sa sambahayan ni Juda, sila ay magpapastol ng kanilang mga kawan doon sa mga bahay sa Ascalon ay mamamahinga. Sila, hihiga sila sa gabi sapagkat dadalawin sila ng Panginoon nilang Diyos at ibabalik sila mula sa kanila pong pagkabihag. Sabi nga, pagbasdan daw po natin yung ginagawang pagkilos po na ito ng Diyos sa maliit na bansa po na ito ng Israel. Yan, mula nang sila po ay maibalik sa kanilang lupain, ay marami pong bansa ang lumalaban niya po sa mga Israelita. Ngunit lahat sila ay nabibigo dahil ang Diyos ang kanila pong kasama. Amen po? Yan. Kaya nga po, sabi nga ay, yung mga Israelita, sila po binigyan ng labis na talino ng Diyos upang maging kanilang kasangkapan sa paglago ng teknolohiya, agham, ekonomiya, pananalapit at mga makabagong kumbisyon ng mga kasangkapang pagdigma upang sila po ay patuloy ng makapag-depensa o may depensa po nila yung kanilang lahi. Kaya nga po, sabi nga kahit maliit na bansa ang Israel, ay nakikisabayan sila sa mga malalaki at makapangyarihang bansa. Mas malaki pa nga mga titignan po natin sa mapa, di po ba, na mas malaki pa nga yung ating pong bansang Pilipinas doon po sa po ng Israel. Ngunit ang Israel daw po ay pinanginilagan o pinatatakutan na ilang malalaking bansa sa buong mundo dahil nakikita nila kung paano ito nagtatagumpay sapagkat ang Diyos nga po ang tumutulong sa bansang hinirang niya at sila po ay may taglay na pangako ng makapangyarihan ng Diyos. Amen po? Kaya nga po, ang lumaban daw po sa Israel ay naghahanap ng sakit ng katawan at ng kapahamakan. Amen po? Kaya nga po sabi nga na talagang ito daw po yung magpapatunay ng Diyos ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ang siyang tunay at totoong Diyos na siyang Diyos rin ng lahat ng mga Kristiyano na siyang ating pong sinasamba at pinaglilingkuran sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Yan. Bilang mga anak ng Diyos, ay daw po ay dapat maging handa. Lagi sa anumang oras at panahon ay maaaring bigla na lang bumalik ang ating pinakahihintay na ating pong Panginoong Jesus. Dahil nga po napapanahal na daw po sa bansang Israel ang mga katuparan sa tanda ng muling pagparito ng ating pong Panginoon. Amen po? Kaya sabi nga ay marami po tayong nakikita o napapanood ng mga video talagang nalalapit na po yung pagbabalik ng ating pong Panginoon Jesus. Nasa panahon na po tayo ng
end times. At kaya sa patuloy na tagumpay na nararanasan ng bansang Israel dahil kasangga nila o kasama nila yung ating Panginoon Diyos. Amen po. Yan, purihin po yung Panginoon at patuloy po na ipag-sama po natin sa ating pumagdalangin yung kapayapaan sa bansang Israel. Amen po. Purihin po ang Diyos sa gabi po na ito. Dadako po tayo sa ating panalakinan. Yan, sabi nga po sa Thessalonica 5:16-18. Sabi po dito, magdala kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Pagpasalamat ninyo sa pangalan ng Kristo Jesus sa lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang tubig na Diyos. Yan. Sa oras po na ito, patuloy po tayo tungkol sa ating Panginoon. Ayun po tayo. Kasama po natin yung panalangin ng bansang Israel at yun pong yung Thanksgiving po natin sa darating na linggo. Sige po. Manalangin po tayo sa sabay ng panalangin. Lord, maraming salamat Panginoon sa oras na ito, sa pribilegyo na kami Panginoon ay malayang nakatulog sa iyo na aming Ama. Tinutuloy po namin ang bansa Israel sa lahat po ng kanilang Panginoon. Patuloy na po Diyos, Panginoon Diyos. Bigyan niyo po ng Islam, kanilang presidente, Panginoon, ang kanyang Panginoon, Panginoon, yung pagpapala na Israel o Diyos, Panginoon, ay bigyan mo panalangin para sa mga santo. Sige po, tayo po ay patuloy na manalangin. Ianda po natin yung ating mga sarili at patuloy na panalangin po natin yung ating pong bansang Pilipinas. Tuloy nga po Panginoon, puri nagpapasalamat po kami sa isang pribilehyo na ikaw po ay aming malapitan, madulugan po Panginoon sa ating ginagawang panalangin. Lord, patuloy Lord na
lalapit po namin sa inyo yung bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy na ito din po siya patuloy na magbigay po sa bansa po na ito, mga namumuno po ito, sa pamumuno po ng aming po mga presidente, o po Marcos, Panginoon, patuloy Lord na ang patuloy na karunungan at paggawas sa Panginoon sa aming presidente, Panginoon, sa kanyang presidente, sa Duterte, Panginoon, lahat ng mga gabinete sa Panginoon, ng kanilang administrasyon, patuloy Lord na ang karunungan ay patuloy po nilang nasa kapalit po nila, Panginoon, sa kanilang po mga gawain bilang isang public servant, Panginoon, at ikaw po ay siyang patuloy na magbigay po ng kapayapaan din po maging paglago ng economy, Panginoon, ng aming mga bansang Pilipinas. Patuloy Lord na ikaw po ang siyang magbigay po ng tagumpay po, Panginoon, sa mga senador, aming po mga kongresista, Panginoon. Patuloy Lord, samahan niyo po silang palagi. Patuloy na magkalooban po sila ng karunungan, Panginoon, para po sa kanilang po mga pangungkulan, Panginoon, sa mga kanilang mga pinabibilangan, Panginoon, sa Senado, sa congressman, sa mga patuloy Lord, na ang karunungan ay patuloy po nilang maranasan sa kabila po ng mga kanilang po mga ginagawang mga batas, maging sa mga hearing na kanilang po mga direksyon na patuloy Lord na karunungan ay patuloy po nilang maranasan. May sa amin po mga governors, mga mayors, Panginoon, at lalubigin po, Panginoon, yung aming po mga bagong mahalang na barangay captain, maging mga barangay kagawad, Panginoon, ginawa sa kanilang pong pag-upot, sa kanilang pong pagsiservisyo po, Panginoon, sa December 1. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ipagkalooban po sila ng matatag na disposisyon po, Panginoon, sa kanilang pong matutunin bilang lingkod ng mga barangay. Patuloy Lord na samahan niyo po yung lahat ng mga nanunungkulan po na ito ng kanilang public service po, Panginoon, ay patuloy Lord na makitaan po sila ng ano po yung panahapatan po nila sa kanilang po mga tungkulin bilang public servant po, Panginoon. Salamat, patuloy Lord na nawa patuloy pang lumago yung aming po ekonomiya, maging kapayapaan din po, Panginoon, sa bansang Pilipinas, ay patuloy din po namin maranasan po, Panginoon. Salamat po at maging sa mga oras po na ito po, Panginoon, na sa pag-uwi din po ni Brian po, Panginoon, patuloy Lord na ang iyong patnubay, pagsama po, Panginoon, kanya po maranasan at sa mga oras po na ito, siya po ay nakapag-check-in na po, Panginoon. Ingatan niyo po siya hanggang sa siya po ay makarating sa lugar po ng Dubai, maging sa kanya pong pag-uwi mula Dubai hanggang sa Clark po, Panginoon, sa araw po ng bukas. Alam po namin po, Panginoon, ang iyong pag-iingat ay patuloy niyo pong ipararana sa amin po alam po na ito po, Panginoon. Salamat po at maging sa kanya po mga daladala, sa kanya po mga bagahe po, Panginoon, nawa ito po ay maklaim niya po ng mga nasa ayos po, Panginoon. Ang iyong patnubay, ang iyong lalo na sigit, yung kalakasang physical po, Panginoon, ni Brian ay patuloy niyo po restore sa buhay ng aming po anak po. Salamat po. Alam po namin na diringgin niyo po yung lahat ng aming pong dalangin po na ito, patulong po sa aming pong bansang Pilipinas at sa aming din po alam na pauwi. Salamat po, Panginoon, ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po muna po tayo. Darako naman po tayo sa pagpapanalangin, yung 702 DCIS. Nag-strike lang sa isip ko kanina yung sabi ni Pastor na wala pa samantala sa mapa yung bansang Israel na 1948 nang ito ay nanumbalik. Ang 702 DCIS ay nag-start din yan na mag-him papawid ng year po ng 1948. Yan, di ba? So parang magkakaugnay siya. Yan, kaya sa loob po ng 75 taon, yan yung 702 DCIS ng Far East Broadcasting Company ay naging kaagapay po natin, nating mga Kristiyano, at kung may mga kalapit bahay tayo na nakakakinig, di ba? Maging yung mga pre-Christians, no?
agapay natin po yung 702 DCIS. Kaya hindi lamang po sa mga napapanahong balita, maging sa mga issue din po panlipunan ng oras na Pilipinas, di ba? Yan. So, nagpapatuloy po ang Far East Broadcasting Company 702 DCIS. Ang mga lingwahe po nito ay English, Tagalog at Chinese, di ba? At yung kanya pong broadcast coverage, yan, Metro Manila, Luzon, Visayas at ibang bahagi po ng Mindanao. Kaya purihin po ang Panginoon, yan, dahil yung technology din po na meron po tayo sa ngayon ay nagagamit din po ito ng 702 DCIS. Kaya kung wala din namang ibang mga portable radios, pwede din po doon sa mga cellphone, may mga FB po sila, YouTube, ganyan. Kaya doon po natin din sila mapapakinggan. Yan, sa mga pinapasa po sa atin, sa mga ABF, di ba? Minsan po is nagsisend doon si Sister Brenda. Yan, magkaroon po tayo ng time kaysa iba po yung binabrowse natin sa mga cellphone natin. Yan, i-take time po na i-click po natin yung sinesend po ng kapatid na Brenda at yun po ay galing sa programa po ng 702 DCIS. Sige, tara po, pray po tayo, panalangin po natin ng 702. Yes, Lord, marami pong salamat. Dinadalangin po namin sa iyo ang pagsasahing papawid ng 702 DCIS. Magmula po alas 4:30 ng umaga hanggang sa hating gabi, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa mga staff, mga broadcasters, Panginoon. Gabayan niyo po sila. Pagkalooban po sila ng kaalaman, ng karunungan, at mga kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang komunidad upang maging mabisang ipakalat, Panginoon, sa buong daigdig ang iyong mabuting balita ng kaligtasan. Salamat din po sa Portable Missionary Radio na amin pong nabibili upang ang mga salita mo through this radio station ay napapakinggan po hindi lamang ng aming sambahayan, maging sa aming pong mga kalapit-bahay. Kaya salamat, Panginoon, patuloy na maging ito man ay non-commercial station. Alam po namin na nagpapatuloy po ito sa impapawid, sa tulong at biyaya po ng iyong, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung kanila pong pangangailangan na Word 33 video na transmitter, Lord, napakaliit po ito kumpara sa iyong pong kalakihan. Kaya naniniwala po kami, Panginoon, in our own small ways, Panginoon. Alam po namin kaisa ang Iglesia po ng Great Commandment Christian Church sa mga financial needs na nagkaroon po kami ng bahagi, Panginoon, sa istasyon na ito. Kaya maraming salamat po. Patuloy na pagpalain niyo po at ang istasyon na ito ng 702 DCIS. Yan. Ngayon din naman po ang 700 Club, CBN Asia. Ito po yung pangunahing programa na nagsimula naman po ipalabas noong 1995. Pangunahing tampok po dito yung mga reenactment po ng mga personal testimonies ng mga dating pre-Christian na naging Kristiyano na alam niyo po yun, sa pamamagitan po ng panunood po nila dito sa 700 Club, CBN Asia, talagang powerful po ang God's Word. No? Na kahit na nasa television po sila, alam niyo po yun, ako minsan, naranasan ko rin yun na noong time na meron kang nararamdaman, tapos magugulat ka na lang sasabihin gano'n ni Pastor Peter na sasabihin niya, yung mayroong nararamdaman dyan sa parteng likuran, sige po, manalangin po tayo. Parang ako yun di ba? Masasabi ko gano'n. So, yung iba naman mga isinasabuhay na mga patotoo, yan talaga nakakaantig po ng puso na hindi mo akalain, ganito pala ito dati, no? So, nagiging challenge po sa atin yun na tayo hindi lamang sa mga bago-bagong mananampalataya, maging sa atin na mga dating o matured Christian na, mas lalo pa pong napapalakas yung ating pong pananampalataya. Yan, sige po, panalangin naman po natin ang 700 Club. Ito naman po ay mapapanood natin. Medyo hating gabi na kasi 12 midnight. Parang after na 7:02, kung hindi ka pa inaantok, punta ka naman sa TV mo, mag-turn on ka sa GMA 7. Nandoon po yun. Sige, pray po natin ang 700 Club CBN Asia. Salamat po, Panginoon, sa ganitong programa na para po sa mga late na dumarating sa kanilang tahanan.
Alam po namin, Panginoon, na kumikilos ka sa programa na ito upang maanting ang mabukaw ang damdamin ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, hindi pa nagkakaroon ng relasyon sa iyong anak na si Jesus bilang Panginoon ng sariling tagapagligtas. Kaya salamat, Panginoon, sa mga ganitong istasyon na kung saan nagiging hamon, Panginoon, po ito sa aming buhay mananampalataya. Nagiging patuloy na kalakasan po namin yung mga patutuo ng bawat reenactment, Panginoon, sa mga personal testimonies ng mga nagiging features po nila sa pagkapo sa kanila pong mga programa. Kaya salamat, Panginoon. Alam po namin na yung mga pinagkalong kwento na ito, yung mga sinagot ng mga panalangin, yung mga supernatural provisions, Panginoon, yung mga mapaghiwalang pagpapagaling, patuloy, Panginoon, na ito po ay inyong papalaganapin through this program, Panginoon, sa GMA 7. Kaya salamat po, Panginoon, patuloy na ikaw mapagpala, patuloy na i-provide niyo po ang kanilang mga pangangailangan, at patuloy, Panginoon, na ang istasyon, ang programa na ito ay makahikayat pa o makaakay pa ng mga kaluluwa patungo sa paanan ng iyong anak na si Jesus upang siya itanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless. Sama-sama naman po natin panalangin ang ating pamilya, hindi ko man sa church. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, Hallelujah. Ama namin Diyos, ang dakil at banal, nagpapasalamat po kami kapupuli sa iyong kabutihan sa bawat pamilya ng iglesyang ito na kung saan pinili mo, Panginoon, tinatakbo ang buhay ng bawat isa. Simula po sa buhay ko ni Pastor Dong, ni ng Lauren, at nakabuhat po na kanila pong pamilya. Patuloy, Lord, ang pagsama mo, ang karunungan mo, Panginoon, ang siyang malaya kanila sa kanila pong buhay. Patatagin niyo sila, Panginoon, at pagtagumpayin sa bawat araw, ngayon sa puri ng sakit at karamdaman. Patuloy na kayo umabot pa sa lahat pa ng kanilang mga pangangailangan at sa kanilang iniisip at inaasahan, Panginoon Diyos. Gayon din, Panginoon, sa bawat leaders ng iglesyang ito, Panginoon Diyos, patuloy na pagpapala mo ang siyang malayang lumaloy din sa bawat pamilya ng mga leaders ng iglesyang ito. Patuloy na palalimin niyo sa pananampalataya at pananalig sa iyo ang bawat buhay na meron ng bawat isa, Panginoon Diyos, bawat pamilya. Tunay na kayo, Lord, ang siyang Diyos na buhay sa kapagyarihan sa lahat, na magbigay ng katatagan sa bawat pamilya na meron ng bawat isa, simula sa ABF, YBF, and CBF, Panginoon. Simula sa mga bata, makikitaan na ang paglalim, Panginoon, ng mga salita mo sa kanilang puso at isipan. Gamitin nila lamang yung mga teachers, Panginoon, sa pagbabahagi ng mga salita mo sa mga bata nito at sa mga groups, Panginoon, na pagbabahagi ng mga salita mo, Diyos. Kundi nga po, Lord, na hindi lamang po sa kabuuan ng iglesyang ito yung mabahagi na ng mga salita mo, Panginoon Diyos, kundi yung mga tao nasa paligid po namin, yung mga kapitbahay po namin, Panginoon Diyos. Gamitin niyo ang iglesyang ito sa pagbabahagi ng mga salita mo, ng mga mabubuting mga pangaral mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, upang yung hindi lamang po ang iglesyang ito ay makatanggap ng mga lumaragas at pagpapala, kundi ang bawat mga tao nakaka-encounter po namin, Lord, makita ka sa aming mga buhay. Gamitin niyo kami, Panginoon Diyos. Magmingning ka sa aming pong puso at isipan. Ito yung the best na gift na mula sa iyo na matatanggap po namin mula sa iyo, Panginoon Diyos. At tunay nga, Lord, na i-provide mo lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak sa iglesyang ito. Hindi man ito namin maibukas ang aming pong mga labi, pero nababasa mo ang aming mga isip, ang aming mga puso, Panginoon Diyos. Nakikita mo lang, Lord, at ilalaman ng lahat ng ito kayo, Lord, ang siyang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Mga nanghihina sa pananampalataya, nanghihina dahil sa mga sitwasyon na nararanasan, Lord, patuloy na kayo yung kumilos upang lubos na muli namin mararamdaman ng bawat mga kapatiran yung dating init ng aming pong pagtanggap sa iyo at muli bangon
may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa, sakit at karamdaman. Alam po namin na pansamantala lang to at sa pamamagitan ng mapagpalang kamay mo, Panginoon, ito yung mahalaga sapagkat nararanasan po namin yung himala sa pamamagitan ng mga salita mo, Diyos, at pananampalataya na meron kami. Inyo pong ipagkakaloob ang kagalingan sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat sa oras na ito. Maging yung mga kapatiran po namin na sa iba't ibang lugar, iba't ibang mga bansa. Patuloy na nakikita mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon Diyos. Abutin niyo sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Tunay nga po, Lord, maranasan po nila yung kaaliwan na nagmumula sa iyo. At patuloy na i-comfort mo sila. Maranasan po nila yung banal na dugo na siyang mag-shield sa kanilang mga buhay, sa kanilang pong mga pamilya. Nasama-sama sila, Panginoon, na naglilingkod din sa iyo, Panginoon Diyos. Yung init, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo na siyang malayang kikilos din sa kanilang mga buhay, Panginoon Diyos. At patuloy na lagi mo silang provide din ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. At ilayo sa unang uri ng sakit at karamdaman din, Lord, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Maging sa iglesia ito, lagi mo kaming ihanda ang aming mga puso, Panginoon Diyos, sa pagiging faithful giver, Panginoon, upang maranasan po namin yung mga lumaragasang pagpapala na nagmumula sa iyo, mula sa kalangitan, masaganang pagpapala, at hawakan po namin, panghawakan po namin ang mga pangako po, Panginoon Diyos, sa amin pong mga buhay, sapagkat tunay ka at banal, tunay kang buhay, Panginoon Diyos, sa amin pong mga buhay. Kaya naman po, Lord, salamat sa mga pangako po, Panginoon, na amin pong patuloy na pangahawakan, Panginoon Diyos, sapagkat tunay na may ginagawa ka. Wala kang nilalagpasan, Panginoon Diyos. At salamat sapagkat nararanasan po namin yan, Panginoon, mula sa iyo. Kaya naman po, Lord, purihin ka sa lahat pa po ng mga ginagawa mong ito sa buhay ng bawat isa. Ngayon pa lang, Lord, sa loob at labas ng iglesyang ito, ang aningningan mo ay mararanasan sa mga tao. Dumaraan dito, Panginoon Diyos, mararanasan ng libo-libong mga anghel na siyang malayang gumagawa, kumikilos sa iglesyang ito na nagbabantay, Panginoon, kasama po ng aming Lord kung caretaker, Panginoon, at patuloy na iingatan ng kanilang mga buhay sa araw-araw na ginagawa niyo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, sa oras na ito. Purihin ka, dakilain ka, naangkin po namin ang lahat ng katagumpayan sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Samahan niyo din po ako na ipanalangin. Ilapit natin sa aming Panginoon ng Body of Christ. Napakaganda po ng ginagawa sa atin lalo na pag-revival night. Makakasama natin yung iba't ibang hindi natin kakilala, iba't ibang pastor, yung iba't ibang mga kapatiran, na panalangin natin na mas marami pa rin mga pastor maki-join, mas marami pa rin mga miyembro makasama natin sa mga susunod na mga third Friday. Sige po, manalangin tayo. Aming Panginoon na nasa langit, maraming salamat po sa inyong mga ginagawa sa Body of Christ, sa bansang Pilipinas, sa probinsya ng Bataan, yan Lord, dito po sa bayan ng Limay, na kung saan po maraming pastor ang nagkakaisa, maraming mga miyembro, Panginoon, ang sumasama, nagkakakilala, Panginoon, ang bawat isa, nagkakapanalanginan, Panginoon, ang bawat isa. Ito po ay dahil sa iyo, Lord, dahil mahal mo po ang bawat pastor, mahal mo po ang mga leaders, Panginoon, mahal mo po ang mga miyembro, Panginoon, ng mga denominasyon, kahit iba't iba mang pinanggalingan churches, pero Lord, salamat dahil nagkakaisa, Panginoon. Ito po ay dulot ng iyong pag-ibig, Lord, kaya kami nagkakasama-sama. Lord, may malaki kang plano kung bakit nainsal, Panginoon, ang revival night na ito, na kung saan, Panginoon, ay nagkaroon, marami na pong kaming biyernes na naatinan, Panginoon, doon sa Balanga, at lagi po nandun yung inyong pag-iingat, Panginoon. Dalangin po namin na mas marami ka pang hipuin ng mga churches, Panginoon, na makasama pa. Lord, maging sa iba't iba po nga pong simbahan, mga pastor at mga leaders, pagpalain niyo nga po sila
Lagi po nandun yung suporta, Panginoon, ng bawat isang mga leaders at miyembro kung paano po kinakalinga po sila ng pastor. Ay ganun din po maging kami na mga leaders at mga miyembro, Panginoon, ay maging ganun din po kami sa aming mga pastor, sa aming mga pastor dito sa church, sa mga nagiging bisita po namin dito sa church, Panginoon. Lord, pagkaisahin mo pa po ang body of Christ, Panginoon, mas yumabong pa, mas marami pang mga churches, Panginoon, ang magkasama-sama, lalo na sa nalalapit na Jesus Reigns, Panginoon. Salamat po ngayon pa lamang. Inaalala na po namin ang iyong kadakilaan. Lord, alam namin na ikaw ang papagitna kung ano man po yung mga nangyayari, Panginoon. Alam namin ang mga churches ay hindi rin po perfecto, Panginoon, dahil ikaw lamang po yung nag-iisang perfect, Panginoon. Kaya naman, purihin ka sa gabi ito at sa body of Christ, Panginoon, na inilulunod po namin sa inyo. Lagi mo pong payapain, lagi mo pong pagkalooban ng pag-ibig sa bawat isa, ang mga miyembro, patuloy na pagsikapan pa na mapalawig, Panginoon, yung yung spirit, yung sa pamagitan ng mga salitang aming pang naririnig at maririnig pa, mas lumalim pa kami sa usaping spiritual, Panginoon. Salamat po, Panginoon, purihin ka sa mga pastor, Panginoon, patuloy mo nga po silang pagpalain at sa mga miyembro nila. Ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa tanging makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay po, ating pong idulog ang CDC family. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, aming pong dinudulog sa iyo sa gabi ito, Panginoon, ang CDC family, Panginoon, na kung saan ay patuloy, Panginoon, na pinapalakas mo ang kanila pong pananambahan ng Panginoon sa lugar na Balanga, Panginoon. Salamat po sa mga pastor, Panginoon, na ginagamit mo upang ibahagi, Panginoon, ang mga mensahe, ang bawat mga tagubilin mo sa kanila, Panginoon. Salamat din po sa buhay ni Pastor Dan, ni Pastor Erwin at ni Pastor Gini, Panginoon. Patuloy na patatagin niyo po sila, Panginoon, ipisip po sila ng iyong pag-ibig, ng iyong pagkakaisa, Panginoon, upang ang lahat, Panginoon, ng mga agenda, ng mga mapag-usapan po nila, ay tunay nga po na ito po ay kayo ang siyang nagkaloob sa kanila po ng karunungan, Panginoon, upang maisaayos, Panginoon, ang kanila pong pananambahan po, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga kananayan, katatayan, sa family po, Panginoon, mga miyembro nila na kanila pong palaging nakakasama sa tuwing pananambahan nila sa araw ng linggo. Nawa, Panginoon, ay gamitin mo sila, Panginoon, upang makapag-hikayat pa rin po sila ng mga pre-Christian, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat din po at tunay na maging sa mga kabataan na ginagamit din po upang mag-facilitate, Panginoon, ang kanilang pag-aawitan, ng kanilang pong mga ginagawa, Panginoon, sa tuwing magkakasama sila. Lord, salamat dahil gamitin mo din sila, Panginoon, upang sa kanilang mga kaibigan, mga kaklase, makahikayat pa rin po sila ng mga taong hindi pa po nakakakilala sa iyo ng kanila pong babahaginan ng mga salita na kanila pong nalalaman patungkol sa iyo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa patuloy na nakikiisa ang Red sa kanila pong revival. Sa tuwing pong may gawain din po doon sa Balanga. Salamat po dahil iniingatan mo kami habang kami ay nagkakatipon, nandun po yung kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na nakakarinig ng mga mensahe. Tunay nga po na patuloy na
kayuan siyang magpala sa lugar ng CDC Balanga, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, aming Ama, sa gabi nito. Tunay nga po na ipinagkakatiwala namin sa iyo ang CDC Family, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming sa panalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Sama-sama naman po natin ibigay sa Panginoon ang mga frontliners. Sama-sama po tayo na manalangin. Ama namin Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga frontliners na sila po ay nagmamalasakit, nagpuprotekta Panginoon, naglilingkod sa aming pamilya, maging sa lahat Panginoon sa komunidad na Panginoon, maging sa bansang Pilipinas at maging sa buong Lord. Patuloy na po namin ilata sa gabi nito ang mga health workers Panginoon, sa mga doktor, sa mga nurses Panginoon, na mga ginagamit ang kanilang buhay upang makatulong Panginoon sa lahat ng may mga karamdaman. Hindi alintana Panginoon na sinusunod nila ang iba't ibang karamdaman Panginoon upang magamit ang kanilang buhay na makagamot Panginoon sa lahat ng may sakit. Kaya Lord, tinatas namin sa iyo ang kanilang mga buhay, na bigyan mo sila lagi ng proteksyon, kalakasan na nagmumula sa iyo. Ikaw Panginoon ang laging nakaagapay at magbibigay sa kanila ng karunungan kung paano po sila makapagpagaling Panginoon sa lahat ng may mga karamdaman. Maging Panginoon sa lahat ng mga teachers, Panginoon, na ginagamit mo pang matulungan, Panginoon, ang mga bata o ang aming mga anak, Panginoon. Dalangin po namin sa mga teachers na ito, nabigyan po sila ng napakarami, Panginoon, na karunungan upang mga karunungan na ito, Panginoon, ay may bahagi, Panginoon, sa lahat ng mga tinuturuan po nila. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kalakasan. Kayo, Panginoon, ang magbigay sa kanila sa lahat, Panginoon, ng mga nandoon, Panginoon, yung mga pasensya, Panginoon, sa lahat ng mga tinuturuan po nila na minsan may mga bata na naroon talaga yung mga matitigas ang ulo. Pero Lord, bilang isang teacher, pangalawang magulang po sila, Panginoon, ng aming mga anak. Kaya Lord, salamat din po, Panginoon, sa kanilang buhay, sa nandun, Panginoon, sa pagtuturo, may bahagi, Panginoon, sa mga bata, ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ganoon din po, Lord, na nagiging matagumpay na abot, Panginoon, ng mga batang ito, ang kanilang mga pangarap sa buhay dahil po, Panginoon, sa mga teachers na ito. Kaya dalangin po namin, patuloy na ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng higit na karunungan. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay, higit pa, Panginoon, sa kanilang mga inaasahan. Alisin niyo, Panginoon, lagi ang kanilang kapaguran, ang kanilang mga stress, Panginoon, upang sa pag-uwi nila sa kanilang pamilya, naroon, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, ang kanilang kaisipan, ang kanilang buhay, Panginoon. Lord, ganun din po, tinataas po namin sa iyo ang mga sundalo, mga kapulisan, Panginoon. Sila po ay salamat sa kanilang buhay, na sila po ay nagtatanggol, Panginoon, sa aming bansa. Dadalangin po namin sa kanilang buhay na patuloy na po, nabigyan niyo po sila ng kalakasan, itago niyo po sila lagi sa iyong kapangyarihan, Panginoon, upang ang kanilang buhay, ang protection niyo, Panginoon, sa kanilang sila po ay hindi mapahamak sa anumang uri ng masamang mga kinakaharap po nila sa bawat araw ng kanilang buhay. Patuloy na po, Panginoon, na sa iyo po namin pinagkakatiwala ang kanilang buhay. Sa paglabas pa lang po ng mga tahanan, baon lang po nila, Panginoon, ang iyong protection sa kanila. Maging sa mga bumbero, Panginoon, dalangin din po namin na naroon din, Panginoon, nakatayang kanilang buhay sa mga sunog na kanilang kinakaharap, Panginoon. Kaya dalangin po namin na patuloy nga po na ang protection nyo, ang pag-iingat nyo, Panginoon, ay lagi po nilang maranasan, yung kalakasan, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa na ito. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa ito namin, ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samang dalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Patuloy po natin tulog ang ating mga kapatid na may karamdaman. Dalangin po tayo. At ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming po dinadali sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid namin na may karamdaman.
karamdaman. Patuloy nga po, O Diyos, na kayo ang magpada sa buhay na magpagaling sa buhay nila, Panginoon, kay Ate Sally, sa kanyang kidney transplant, Panginoon Lord. Patuloy nga po na kayo ang siyang kumilos upang merong isang magbigay ng kidney para po sa kanyang bagong kidney. Patuloy na po, Diyos, na salamat sa mga ginagamit mong doktor, salamat sa mga gamot na kanyang iniinom upang magbigay ng pagalingan sa kanyang karamdaman, magbigay ng lakas sa kanyang katawan. Salamat, Panginoon, sa ospital na kanyang pinupuntahan upang siya, Panginoon, ay assist sa kanyang karamdaman. Maraming salamat sa mga mahal sa buhay na patuloy na nagbibigay ng suporta para po sa kanyang karamdaman. Aming Ama, huwag niyo po siyang lalapasan, Panginoon, kundi patuloy na siya ay palakasin niyo. Alisin mo po, Panginoon, yung mga hadlang upang sa kanyang karamdaman siya ay gumaling. Patuloy na po, Panginoon, na kayo ang siyang kumilos, Panginoon, sa buhay na Sally. Alisin niyo po, Panginoon, yung mga sakit na nararanasan niya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, na sa gayon, patuloy na makapagpatuloy siya sa iyo, sa kanyang paglingkod sa iyo. Maging kayo muli sa kanyang anxiety, Panginoon, Lord. Alisin niyo po, Panginoon, yung kanyang nararanasan, takot. Kung siya, Panginoon, ay nanghihina, palakasin niyo po siya, Panginoon. Kung siya, Panginoon, ay naguguluminanan, Lord, patuloy na bigyan mo siya ng kapayapaan. Patuloy na kumilos po kayo sa buhay ni Muni, maging sa kanyang asawa na silang masa. Patuloy na po, Panginoon, doon yung pag-iingat mo sa buhay ni Dorot, maging sa kanyang anak, patuloy na sa pamagitan pa, Panginoon, na kanilang buong pamilya, at kanilang kayo, Panginoon, maging sentro na kanilang pag-ibig na sa ganyan, Panginoon, nagbibigay ng lakas sa buhay ni Muni. Maging kay Asono, Diyos, sa kanyang Asigrid Blacks, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na lahat ng kanyang iniinom na gamot, magbigay kagalingan ito, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, kayo, Panginoon, ang magbigay ng kagalingan sa bawat isa. Maging kay Ronnie, Lord, sa kanyang thyroid, aming Ama, patuloy na umilis po kayo sa buhay nila, at patuloy na anuman ang nararasang sakit sa buhay ni Ronnie, Lord, patuloy nga po, Panginoon, na alisin niyo po ito na sa gayon, wala pong sagabal sa kanyang paglilingkod. Patuloy nga po, Diyos, nananangan po kami na kayo ang dakilang manggagamot na handang magpagaling sa buhay ng mga kapatid po namin po. Sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan po nila, Panginoon, ay kanila na pong maranasan. Maraming salamat, O Diyos, maging sa iba pa po namin mga prayer request, Lord. Alam po namin na kayo, Panginoon, ang dakilang Diyos, hari ng mga hari, na tutugon sa amin pong mga dinulog na panalangin. Maraming salamat, O Diyos, maraming salamat. Ito po, Panginoon, ay amin pong pangahawakan na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan mo, sapagkat ito, Panginoon, ay isang pagsubok lamang po para po sa amin. Kaya naman, O Diyos, nananangan po kami, Panginoon, na naman ang aming maranasan, Panginoon, alam po namin na mapagtatagumpayan po namin ito. Maraming salamat, O Diyos, maraming salamat, O Panginoon, na ang lahat ng aming mga idinulog na panalangin ay hindi na po ipagkakalog. At ito po, Panginoon, ay mapapagtagumpayan po namin. Maging sa amin po mga pagkakaloob, patuloy nga po, Diyos, na pagpalain niyo ang bawat kamay na magkakaloob. At ito, Panginoon, ay magamit po ng aming iglesia sa ikalalawak ng Panginoon ng iyong karyan dito sa lupa. Bihin ka, pasalamatan ka, Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay pangunata po sa ating pong pananalangin. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuri rin papasalamat po kami sa tagumpay, ang pong naranasan sa aming pong pagpupuri, pagsamba sa iyo sa Espiritu at Katotohanan. Salamat sa iyong presensya
na patuloy niyo po pinagkakaloob sa lugar po nito po, Panginoon, na Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy po namin natunghayan, paano po palaging ingatan, sinasamahan po, Panginoon, yung bansang Israel na hindi po tinahil. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, at dalangin po namin yung kapayapaan ay patuloy pong maranasan sa bansa po na ito, Panginoon. Maraming salamat po at maging sa gayon din po sa aming pong nalalapit na pagdiriwang po ng aming Thanksgiving anniversary sa darating po linggo. Lord, dalangin po namin na patuloy kami magkaisahin, pagkaputuloy po, Panginoon, yung pag-ibig at patuloy, Lord, na madama po namin yung tunay na galak po, Panginoon, kung paano ninyo pinagpapala po, Panginoon, yung Great Commandment Christian Church. Kaya naman po, Panginoon, sa patuloy, Lord, nadalangin po namin na bawat pamilya, bawat miyembro po na iglesia po na ito, ang pagpapala ay patuloy po paranas po, Panginoon. Maging financial man ito, at lalo higit po, Panginoon, sa spiritual na aspeto ng aming pong mabuhay. Salamat po at sa bawat isa po na ginagawa po sa lugar po na ito ng ligtas, Lord, dalangin po namin na sa aming pong pag-uwi ay patuloy, Lord, na maranasan po namin yung patuloy na pag-iingat nyo. Hatid po kami sa aming pong mga tahanan ng ligtas at dadalhin po namin yung aming pong mga mahal sa buhay, dadalhin po yung galang sa kanila pong mga puso. Salamat po, Panginoon, at patuloy, Lord, na ito po ang siyang patuloy namin pupurihin, sasambahin sa aming pong mga ginagawa sa araw-araw. Salamat po. Nawa itaglayin ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you.